Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating pang-umagang palatuntunan, ang IB Talakayan. Sa wakas, medyo tumama tayo sa oras, umaga na nga, no? Kasi parate minsan yung IB Talakayan natin nagiging hapon. At syempre, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Mel Elizalde po, ang inyong laging kasama. Yan po. Ngayong araw ay ika-4 na ng January 2024. Bagong taon na. Di po ba? Araw ng Huwebes. Isipin nyo, matatapos ng isang linggo ng ng bagong taon ng 2024. Kabilis talaga. Kailan lang. Ang lahat ay naghahanda para sa bagong taon at Pasko. Ngayon, no, first week na ng January. No? So, marami po tayo pong magagandang nakaumang ngayon sa araw sa bagong taon na to. Pero ngayong araw na to, napakaganda ng ating pong pag-uusapan. Ito ay makabuluhan, nararapat na pag-usapan, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa buong mundo. No? At ito ay kinakailangan maging maalam at alam natin ang tungkol dito. Ano yan? Yung aksyon sa klima, proteksyon sa buhay, sa lupa, at sa ilalim ng tubig. Hindi po ba? Pag hindi ho natin pinag-aralan yan at sinimaymay o hinimaymay yung mga kaalaman, para tayong tanga niyan at baka lumubog na tayo dito, no? Sa Pilipinas, dahil ito nga, kung naaalala ninyo, itong mga nakarang araw, ay may mga pangalan na yung mga bagyong darating at napakadami niyan, no? At siyempre, yung Sustainable Development Goal ng United Nations, no? Talagang ipinakalat ng United Nations sa buong daigdig, hindi lamang sa Pilipinas, para magkaroon po tayo ng sapat na pag-iingat at kaalaman. Yan po. So, yung tatlong Sustainable Development Goal tungkol po sa climate action, life on land, life under the sea. Yun, ang ganda, no? Kasi yan ho yung umiikot sa ating pangkabuhayan dito sa buong daigdig. At pag hindi ho natin pinagbuti ang pamangalaga sa ating climate, ay talagang lulubog na ho tayo. Ang daigdig ay ibinigay sa atin ng Panginoon, kaya nararapat lamang po na atin pong pag-ingatan at pagyamanin. Yan. Ang sabi nga po, pag-usapan muna natin yung climate action. Climate action. Ano po ba ang problema sa klima? Ano yung nakikita ho nating problema sa klima? Alam natin na yung klima ho ngayon, ibang-iba in the past few years, no? Noon, pag may bagyo, okay lang sa alright, pabanjing-banjing tayo, sarapan ng tulog. Pero ngayon, pag sinabing may bagyo, takot na tayong lahat. Bakit po? Sobrang lakas ng bagyo. At kung naalala nyo po, yung pagdating ng Yolanda, yung pinakamabigat na bagyong talagang sumapi sa kasaysayan sa Pilipinas, yun po yung 2013, no? Kauna-unahang signal na bagyo na number 5. Matindi, no? Talagang katindi sa katindihan. Ano ang salbo? Libo-libong buhay ang nabuwis, no? Sinabi nga po ng sources, ayon sa report ay mga 6,000 daw ang namatay. Ngunit dadapat ang sabi po na mismo ng mga taga-Leyte na kung saan naganap ang kasaysayan na yan sa kauna-unahang charge na yan, ay 15,000 to 16,000 people ang namatay. First time na maririnig ng mga tao yung tinatawag na storm surge. Na ano ba yun? Ano ba yun? Sabi ng mga tao. Akala po nila, tayo rin, dahil tatanga-tanga pa tayo, hindi natin ho naintindihan. Akala ho natin yung tsunami. Iba po pala yung tsunami sa storm surge.
yung tsunami po, dahil sa earthquake sa dagat, yan ay na-form yung tsunami, no? Samantalang yung storm surge na yan, bugso ito ng malakas na hangin na dala ng bagyo. Yan. Kaya nga, pero pareho ng epekto. Napakaraming tubig, kumitil ng libo-libong buhay. Pareho yun kasi yung tsunami, siyempre umaahon ho yung malalaking agos ng tubig mula sa dagat. Samantalang itong surge naman, storm surge, ay bugso ng masyadong malakas na hangin. Pero sabi nga nila, pareho ang epekto, napakaraming tubig ang ibubuhos. At yan ang nangyari noong September ba yun? Noong 2013. Yan. Ang pinsala po ng climate surge, need na proteksyonan ang buhay. Hindi po ba? Kailangan maproteksyonan po natin ang buhay. Sinasabi po, napakalakas ng Yolanda. Kahit po yung mga barko napunta po sa kalupaan, kung natatandaan niyo yun. At kaya nga hinahihirapan sila kung paano ihihilahin pabalik sa dagat yung barko. Isipin niyo yan, no? Dahil sa lakas ng hangin. At tubig na dala ng Yolanda na yon noong 2013. Barko na napakabigat at hindi basta-basta maano dyan. Napapunta sa kalupaan. Kaya nga, nahirapan silang paano hilahin, pabalik, papunta sa karagatan. Ano po, ayon sa nga sanhi ng climate crisis yan. Ano ang sanhi epekto, sanhi ng polusyon? Dami ho yung mga kailangan pang ating uusapan. Dalawang dahilan po ng krisis sa klima. Ayan, pag-usapan natin. Ano ho yung dalawang dahilan ng krisis sa klima? Number 1, gawa ng kalikasan. Pag sinabing gawa ng kalikasan, wala tayong masasay dyan, no? At yung gawa ng tao. Yan, tayo may kasalanan. Anak ng baka, Yung gawa ng kalikasan, kailangan lang, ika nga po, paggawa ng kalikasan, wala tayong magagawa, kundi technological adaptation tayo. Halimbawa po, sobrang init. Edi magbintilador ka, o kung ikaw naman ay mayaman, air condition. Yan, di po ba? Pero yung gawa po ng tao, yan po yung masidhi at talaga namang tayo ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito. Ano po yung gawa ng tao? Paninira sa mga, ayun yung sinasabing paninira ng mga tao sa kalikasan. Halimbawa, mataas na carbon dioxide emission. Kung natatandaan po natin, itong nakaraang bagong taon, no? Narinig po natin sa radyo, television. Wow! Pag nakita nyo ang Maynila, parang hindi nyo hindi nyo siya maaaninag dahil sa taas po ng pollution dahil sa emission ng mga kung ano-anong mga paputok na nangyari noong bagong taon. Ano po ang magiging dahilan niyan para ang magiging epekto niyan sa sangkatauhan sa atin po, 'di ba? Una, ang dami hong naging pasyente sa mga sa mga hospital, naputulan ng ganire, naputulan ng ganun. Buti sana kung ang mapuputol yun na 'di ba? Hindi naputulan ng daliri. Kailangan ho nating magtrabaho. Pag nagtatrabaho tayo, siyempre yung daliri natin kailangan kompleto, 'di ba? Paano nga po naputol? Dahil wala tayong wala tayong pag-iingat at hindi tayo conscious at hindi aware sa mga ganitong mga pangyayari. At sa kabuuan, ang ating pong klima ay sinisira natin at ang ating kalusugan. Hindi ba? Yan. Mataas na carbon dioxide emission. Yung mga sasakyan, alam niyo po ngayon, mga tao halos puro di sasakyan na kahit na ordinaryo lang ang buhay. Kasi po, maraming kadahilanan kung bakit gusto ng mga taong bumili ng sasakyan kahit na hirap sila sa paghuhulog. No? Yan ang katotohanan. Pero kasi iba po kasi naman yung may sasakyan. Pero pag may sasakyan ka, dapat naman pagka medyo luma na, no? Medyo ayusin niyo yung
yung pag-i-emit ng ano niyan, ng ano ba yun, sa tambucho, no? Sumunod po tayo sa mga kautusan ng ng LTO. LTO ba namamahala diyan, no? Merong mga examination bago ka makakuha at makabayad ng iyong lisensya o ng iyong registration, ka-registration. Yan ho no? At pero magse-segue lang ako. Nung nakarang araw, may hinuli, nakakatawa no? Hinuli ho yung isang may-ari ng bagong-bagong sasakyan. At di umano, ay emission daw ng ng tambucho. Nakakatawa naman ho yun. Siyempre, pag bago yung sasakyan nyo, kinuha nyo sa kasa, wala pa hong ganun yun dahil malinis na malinis yun. Siyempre, lalo na yung mga iingatan ng mga nagbebenta ng mga sasakyan na yun, ang pangalan ng kanilang mga branded na sasakyan. Di ba? Kung ano-ano pa. Tapos magbibigay agad ng huhulihin dahil sa emission of yung usok daw. Nakakatawa yan di ba? Baka kailangan lang ho ng pang-breakfast yung nanghuli. Pasensya na kayo. Ano naman ho ang iisipin ng mamamayan kapag kaganon? Di po ba? Hindi ho malinaw yung Walang kalinawan ang opensa nung driver o nung may-ari ng sasakyan. Kaya pagbutihin naman ho natin at sana ho, paseme na rin nyo nga po yung mga iyan para nakakatawa ho yung ganyan no? So, balik po tayo doon sa pinag-uusapan natin. So, ano yung mga gawa ng tao, paninira sa ating pong kalikasan? Siyempre, yun, mga pollution. Sinabi nga po natin, sa dami ho ng mga tao ngayon na lahat gusto may sasakyan, okay sa alright yun. Pero alam nyo na ang magiging epekto niyan. No? Usok, traffic, katakot-takot at syempre, kailangan natin, medyo maghihirap ang bulsa natin yan dahil sa hulug-hulugan. Yan po, no? At alam niyo po ba, sa Maynila, gaano po karami ang may sasakyan? Dati, 50 million lang tayo dito sa Maynila, no? Ngayon ho, 150 million 100 million na. Sa buong Pilipinas. Okay, sa alright. Napakadami na, no? Dito sa Maynila at sa Karatig Pook, talaga namang bibihira na makikita natin puro mga nakakotse, no? Class na yung mga tao, no? Yan na nga po ang sinasabi. At yun nga, nabanggit natin nung nakaraang bagong taon, pag-celebrate natin nung December 31 hanggang 1, walang nangyaring hindi ho natupad yung sinasabing iwasan natin yung mga paputok. Lalo nga hong alam niyo po ba sa lugar namin, hanggang alas 4 na ng umaga, walang tigil ang putukan, no? Yun ba ang ng ating gobyerno, maging local or what? Hindi ho nila napigilan no? At sinasabi ko po sa inyo, napakamamahal ng mga paputok na yan. Sobrang mamahal. Instead na, ngayon po, mahirap ang buhay. Instead na bibili ninyo 100 pesos, yung pinakamura, yung mahal, mga 200, may 1,000 pa no? Ihanda nyo na sa hapagkainan at sa mga susunod pang mga pagkain natin dahil sa marami hong nagiging pobre pagkatapos ng bagong taon kasi todo ng gastos ganyan ng mga Pilipino, wala tayong yung pag-alala sa future laging. Kaya basta itong isang araw na to, kailangan may daos natin ng bongga. Yan. Pero ang tinatawag na bongga na yung pati kalikasan natin na peperwisyo because of this na nakagisnan natin na yung mga kwitis at mga kung ano-ano pa. Marami pa nga may mga bata pang nakalunod ng yun. Watusi, isipin nyo yung watusi, nalunod ng bata. Matindi. Talagang pollution na yon direkta. No? Kawawa. No? At pag-usapan pa ho natin at yung paggamit ng, ano ba yung coal sa Tagalog? Uling. Kung natatandaan nyo, nung unang panahon pa, yung mga uling na yan, ay talagang diyan tayo umaasa. No? Pero ngayon, diyan pa rin, pero ang sinasabi ho natin,
lalong dumadami ang mga businesses na kung saan nanggagaling ang pollution, no? Hindi lamang sa mga kotse at mga tumatakbong mga pang gobyernong sasakyan, kundi lahat na sama-sama, no? At syempre, alam niyo po ba na paggamit ng coal para sa malalaking establishmento ay lalo ho yang nakakapagbigay ng epekto sa masamang climate change, no? Ito pa ho. Isa pa ho yung mga problema natin, tayong mga Pilipino. Ito, katatapos lang ng bagong taon, nakakaawa ho at nakakainis tignan Yung luneta, para sa mga Pilipino yan, no? Sa atin. Pero sus Mariosep, taon-taon, nakalagay na nga doon, please, ang basura nyo, pakidala nyo na rin sa bahay, magdala kayo ng lalagyan ng basura. Hindi Alam niyo po ba kung how many thousands, how many millions of pesos na ginagastos ng local government para maghakot ng basura? Hindi ho natin sila tinutulungan At isa pa, yan, nakakaano ho yan sa climate change natin, nagkakabara-bara yan sa mga, nagkakaklag-klag yan pagka nagkaroon na ng baha dyan, di ba? O tsaka ano pa sinasabi rito? Yun nga meron nga tayong tinatawag na Republic Act number 9003, segregation of basura. Maganda hong pag-usapan yan. Kasi sa ibang bansa, nung ako yung nasa Amerika noon, pagka yung basura nyo, hindi nyo sinegregate, hindi ko kukunin ng basurero yun. Kailangan na yung di nabubulok, sa nabubulok, o mare-recycle at di nare-recycle. Yan, dapat nakabukod-bukod ho yan. Pag pinagsama-sama nyo, kung kayo nandoon, hindi ho kukunin. Dapat ganito rin ang mangyari sa atin no? Kasi sama-sama, kaya ang baho-baho ng basura. At saka talagang wala nang pag-asa na ma-recycle yon dahil pati yung mga recyclable na mga items na mga basura, ay napasama na doon sa hindi pwede nang i-recycle. Yan isa pa nating problema, yung water pollution. Ano ho yan? Galing sa bahay-bahay at galing sa mga industriya na yung mga pabrika, di ba? Ang matindi ho rito, yung galing sa bahay-bahay. Bakit? Tayong lahat gumagamit ng gumagamit tayo sa lababo, sa kubeta, paliguan, septic tank, etc. No? Lahat ng bahay, at saka yung mga walang kubeta dyan, no? Yung mga wag naman magagalit sa atin, nasa mga squatter area. Saan ba ang tungo ng lahat ng iyan? Di siyempre, sa Manila Bay at Manila Lake. At may katabi ang Manila Bay, ang Verde Island Passage. Teka, pag-usapan natin. Ano ba yung ang sentro ng marine biodiversity ng buong mundo? Diyan po ay yung pinakamaruming uri ng mga nilalang sa tubig. Ano yung mga nilalang sa tubig? Isda, plural, syokoy. Hindi po, nagbibiro lang ako. Sirena. Hindi po, lang yun ay, kumbaga, katang-isip, no? Pero, andyan dyan ang mga isda, yung mga floral. Pero ito ang sumisira ng dalawang dahilan. Yung climate crisis at destructive action ng mga tao. Ayan. Tulad ng, ano po ba yung mga sumisira sa karagatan? Tulad ng paggamit ng dynamite fishing. Gumagamit ng dinamita. Alam niyo, pag gumamit ng dinamita, sige, patay naman lahat ng isda dyan, no? Marami nga kayo makukuha, pero patay na lahat. At alam niyo ba kung anong magiging sanhi nun? Baka malason pa tayo nun, no? At yung paggamit ng cyanide, yun yung mga paglalason ng mga isda. Aba, ang tapang naman ng mga gumagamit niyan. Baka hindi ho niya alam na ang kadelikaduhan niyan sa kalusugan ng kakain ng isdang pinaglalason nila at ipagbebenta nila. Isa pa po sa nakasisira ng ating Verde Island Passage ay ang pagpuputol ng bakawan. Ayun. Yung mga bakawan na yan, akala nyo, yun lang, nakatanim lang yan sa dagat. Hindi ho.
Tulad po sa barangay Magsilay, San Juan, Batangas. Yan. Ay, Magsaulay, San Juan, Batangas. May pinuputol na bakawan dahil sa proyektong pabahay. So ano nangyari? Gaano kahalaga ano ba ang kahalagahan ng bakawan? Ayon po sa mga ayon po sa mga eksperto, diyan po nangingitlog ang mga isda at protection din sa tsunami o storm surge. Kasi bago dumating po sa inyo yung storm surge at tsunami, nandoon nakahalera yung mga bakawan na yan. Sila yung nag-absorb ng kalakasan ng hangin at tubig, no? Para walang iniwan din ho doon sa kabundukan. Yung ating pong mga trees, yung ating mga malalaking puno, sila yung nag-absorb ng mga tubig bago pumunta sa kapatagan. Kasi kung wala hong mga puno, pagka yan umulan ng malakas, nag-umpisa siyempre, mga bundok na yan, uulanin. Kung wala ho tayong mga tanim dyan, nakalbo na yung ating mga kabundukan, tuloy-tuloy ho yan sa kapatagan. Patay tayong lahat dyan sa, lunod tayo, di ba? Kaya wag nyo na hong pagpuputulin. Minsan yung mga mayayaman ng pumuputol dyan ng mga timber, di po ba? At hindi naman nila pinapalitan ng pagtatanim kaagad. Bakit ho nakakaligtas sila na sila ay nagkakaroon ng permiso para pumutol ng malalaking mga puno sa kabundukan? Kaya minsan po, marami po sa ating mga kabundukan, kalbo na, no? Kumbaga sa tao, nakalbo na. Kaya ang magiging epekto nito? Malawakang pagbaha. Kawawa po yung mga nasa kapatagan. Pati ho beach forest, nakakalbo. Biruin nyo. Mga bakawan nga yun, no? Biro nyo, saan nila pinagdadali? Pinibenta nila yan. Kasi alam nyo po, yung bakawan, isa sa mga matibay na kahoy yan, no? At syempre, pag matibay ang kahoy, maraming paggagamitan. At pag binenta nyo, mahal. Yan. Pero, yan ho ay itinuro sa atin para sa kalikasan, para maayos natin ang climate natin na hindi tayo maperwisyo, na hindi ganito na pagka bumaha, umulan, sangkatutak na namamatay na tao because of nawawala po yung mga bakawan na yan at mga puno, syempre. Tayo po ay maging aware sa mga ganitong pangyayari. Yung pagpapuputol po ng mga bakawan, tigilan na ho natin. Kawawa naman po yung mga nasa kapatagan. At mabuti tayo, nandito tayo sa syudad. Pero alam niyo po, na malapit tayo dito sa Manila Bay, no? Meron po ba kayang isda dyan sa Manila Bay? Pag tinignan niyo po yung tubig, itim ho Nak ng baka, itim. Pero hindi ba, ito namang sa Ilog Pasig, naalala ko nung mga panahong nagbabasa tayo ng mga libro tungkol sa Noli Me Tangere, sinasabi doon, nakitang-kita ang mga isdang namamalagi sa Ilog Pasig dahil mapakalinis. Pero ngayon, pumunta kayo sa Ilog Pasig, pagka dumive kayo doon, hindi kayo mamamatay sa lunod. Doon kayo mamamatay saan? Sa impeksyon dahil makakain nyo, malulunok yung mga tubig na sari-sari mga basura na ando doon, no? Kaya nakalulungkot, pero ang epekto niyan sa sangkatauhan sa atin na nandito kahit tayo nasa syudad, napakalaki. Kaya maging aware po tayo at sana yung mga basura ho natin, lalo na pag namamasyal kayo sa Luneta, mangyari lamang magdala po kayo ng inyong mga lalagyan ng basura nyo, iuwi nyo sa bahay nyo, no? Hindi ho yung pababayaan nyo yung city government na siyang magligpit ng mga kabasurahan natin. Tayo, sana ho, hanggang kailan ho tayo magiging aware sa mga ganyan? Sana po ay magbago na tayo kasi bagong taon na no? Bagong taon na po, kaya tayo ay makabagong Pilipino na. Ibig sabihin, aware na tayo kung ano yung mga makabubuti sa ating bayan. Kaya ho sinasabi,
Ngayong 2024, nagsaya tayo nung bagong taong naghiwalay, yung lumang taon at ngayon ay bagong taon. Sana ho kasama sa programa natin itong proteksyon ng klima, proteksyon sa buhay sa lupa at sa ilalim ng tubig, no? Kasi siyempre sa tubig, diyan tayo kumukuha ng pagkain, ng isda, no? At saka yung mga lato-lato at kung ano-ano pang mga kung ano-ano pang mga pagkaing dagat na makabubuti po sa ating kalusugan, no? Alam niyo po ba 'yon? Yung lato, pagka kayo kumain noon, ay sos, ang galing nung sa katawan, no? Yung parang maliliit na grapes yun kulay berde, no? Maganda ho yun. Paano pagka masyadong polluted yung ating karagatan o yung ating mga ilog-ilog dyan, meron ho ba kaya tayong makakain na gano'n? Wala. Kaya pa na yung pa-doktor natin. Puro antibiotic, lalo tayong nagkakasakit. Wag ho. Anong araw? Puro sa mga gamot halaman. Yung mga halamang ating pinakikinabangan, mga bunga, at the same time, pati mga ultimong kanilang mga kumbaga sa tao, yung talukap, yung kanilang mga branches, yung kanilang mga dahon ay napakikinabangan gamot, no? Hanggang ngayon naman, di ba? Ano ba yung mga gamot natin sa ubo? Ha? Yung ano ba yun? Yung puro sa halaman galing. At alam niyo po ba, ang pinakamaganda ako, bilang experience ko po yan, nung nakaraan ko, ako'y nawala ng boses 2 linggo. Parang kumanta ho ako sa, parang nag-concert ako Alam niyo po ba, hindi ako nag-antibiotic. Ang ginawa ko lang po, nagpapakulo ako ng malunggay, napakagaling ho niya. Basahin niyo ho sa, kung ano ang binibigay niya, more than vitamin C. Nawala ho yung aking ubo, yung plema, etc. Yan ho, gawin nyo. Ay mura-mura naman ho ng malunggay at kung maaari nga po, magtanim tayo. Dali naman hong itanim yan Para sipagan ho natin at makapagbibigay sa atin ng masustansyang pagkain at gamot para sa ating mga karamdaman. Yan po So, pero bago po yan, Miss Vilma Lobby, morning po, Madam Mel. Wish ko lang mahalin natin ang inang kalikasan para maagapan ang climate change. Very good. Yan po, sabi ni Miss Vilma Lobby. Kay si Sir Madrid Eduardo, great morning, Ate Mel Elizalde. Thank you very much po, Sir. Salamat po for viewing our program. Salamat po. At yan po mga minamahal nating taga-subaybay, sana maging aware na po tayo, lalo ngayon, medyo may kahirapan ng buhay. Kailangan unang-una ang ating kalusugan ay ating pangalagaan. Pero bago natin kasama sa pangangalaga ng ating kalusugan ay ang aksyon sa klima dahil proteksyon sa buhay. Hindi lamang sa kalupaan kundi sa ilalim ng tubig na kung saan po doon tayo kumukuha ng ating mga pagkaing masustansya. Hindi natin kailangan yung mga meat na yan. Meat, no? Kailangan natin paminsan-minsan, pero mas maganda po ang mga yung mga pagkain sa ilalim ng tubig, no? Kaisdaan. Ayan, di po ba? O kaya pangalagaan po natin ang ating klima para magiging masustansya ang ating pong mga inaani diyan sa ilalim ng tubig at sa kalupaan, yung mga pananim natin, di po ba? So hanggang sa muli po mga minamahal nating taga-subaybay, thank you po for pagsubaybay niyo sa ating programa. At syempre, nais ko pong batiin si Mr. Asintado. Sir, next week talaga, tayo na yung mag-aasinta, no? Kasama na kayo sa program. Ano pa lang po, Biyernes pa lang, iayos na natin. Sir, kailangan po natin kayo dito. Si Mr. Sammy Asintado Gabot. I know, he's watching. Baka medyo tulog pa si Sir dahil napagod, no? So, ang ating pong mga kaibigan, ang ating pinagpipitagan ng principal ng Arellano High School, si Mr. Butch Locara. Siya po yung pangkasalukuyang principal. At syempre, yung ating previous principal na naging principal po natin, walang iba kundi si Dr. Loida de Diaz. Ang pinagmamalaki natin, maganda na, masipag pa. One of the best principal sa
Division of City School, Manila, Dr. Loida D. Diaz. At syempre lahat po ng mga kasama natin dyan sa Arellano High School. Di ko mabasa, malayo. Ano yan? Si Mr. Eduardo, no? Madrid. Yan, nabati ko na si Sir. Thank you po. Great morning, Ate Mel Elizalde. Sa inyo rin po, Sir Madrid. Thank you po for watching. Sana pumasyal po kayo dito sa ating studio and we'll be very proud to have you here. Sana mag-program po kayo dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yung ating mga kaibigan dyan sa malayong lugar ng Amerika, saan? Diyan sa, alam nyo, nagtagal ho ako dyan, kaya hindi ko makalimutan yung itong aking mga kaibigan, si Miss Cholay and her husband, Hill Ontiveros, na taga San Jose, California, and my good friend, Miss May Soner Garcia at mga Garcia Brothers. Kumusta kayong lahat dyan? At syempre, my comadre from, taga Los Angeles, California. Miss Gloria Banawel, may comadre. Dati ko po siyang nakasama dati pong teacher yan dito sa Manila, pero nag-migrate na siya sa Amerika. Miss Gloria Banawel, and also my good friend, yung dati kong co-teacher na nakasama ko sa sa Vietnam ba yun? No, sa Thailand, no? Nung kami po ay nag-seminar doon, walang iba kundi si Miss Josebina Zacarias. Kailan ba? Kailan ba ang dating mo dito? Hindi ka na yata darating. Parang nakalimutan mo na Pinas. And of course, all my relatives, yung mga pinsang buo ko dyan sa Amerika din, na mayayaman na. And I'm so proud of them. Miss Trinidad Martinez, ang kanyang brother, si Mr. Romel Martinez, ang kanyang sister na nasa Germany, si Miss Wayne Garner, Trixie, yan. Yung magagandang magkakapatid dyan, mga Aquino ho yan. Pero Martinez sila sa tatay. So, kamusta kayong lahat dyan? At yung mga kapatid nila na nandito sa Santa Ana, si Lanet. Kumusta kayong lahat? And Happy New Year sa inyo lahat. So, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay. And of course, I want to say hello to Miss sino si Cam? Cho Nakam. Yeah, of Japan. Yeah. And of course, ang ating magandang secretary, corporate secretary, Miss Grace Villato. At syempre, ang kanyang tiyahin na napakabait. Thank you po very much sa inyong pasalubong sa akin para mula dyan sa Palawan na ang sarap, no? Si Ma'am Chodora Villato. Kumusta kayong lahat? At sana magaling ka na dahil sabi ni Grace, medyo nasa iPhone ka daw. Uminom ka ng Miss Chody, uminom ka ng salabat. Yan, okay. At sa iyo, Grace, anak, alam ko pupunta ka ng Batangas tomorrow. Take care of yourself and we see you on Monday. So, hanggang sa muli, don't forget to like us, follow us, and share us. Of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. So, and don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.